Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang pahayag ng isa sa mga leaders ng Maisog, Croatia tungkol sa mga pinagsasabi ni Josec Claire Castro, yung plano na Zero Remittance Week, na magugutom ang pamilya nyo, mahinahon lang kayo, ang galing magsalita. Hindi niya naintindihan ang damdamin ng mga OFWs. Kaya salamat tayo at nagsalita itong leader ng Maisog, Croatia at para marinig ni Josec Castro at makano siya ng isang real talk. Okay, pakinggan natin siya. So isa yung pahayag ni Attorney Claire Castro na sabing dapat mahinahon tayo mga OFW. With all due respect, Ma'am Castro, hindi po pwedeng sabihin ganon na dapat mahinahon. Dahil unang-una nakikita namin kung ano yung pagtrato ng ating pamahalaan kay Tatay Digong. Kitang-kita po namin sa video kung paano puwersahang pinaalis sa bansang Pilipinas ang ating mahal na Pangulo. At hindi nyo kami masisisi kung ganito ang nararamdaman namin para sa ating mahal na Pangulo. At pangalawa, sinasabi niyo po na mayroon po tayong batas na sinusunod. Tama po kayo, mayroon po tayong batas na sinusunod. But hindi po ba nararapat na doon nilitisin ang kaso ni Tatay Digong sa Pilipinas, doon sa bansa natin? Tama po ba? Tama din po ba na ipadala natin or isurrender natin si Tatay Digong sa mga banyaga when in fact we are not anymore a member of the International Criminal Court? I am not a lawyer, pero I can read and understand po. Pangatlo, sinasabi niyo po na hindi lang gobyerno ang maapektuhan, kundi pati ang pamilya. Ma'am Castro, huwag niyo pong alalahanin ang aming mga pamilya. Kung magugutom sila or ano paman ang mararanasan nila. Nag-uusap-usap na po kami na sa ganitong petsa from March 28 to April 4, hindi kami magpapadala sa inyo. So alam na po nila ang gagawin at handa po kami magtiis para sa aming mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I value my oath as a person. Okay, so klaro ano? Sana makarating ito kay Josec Claire Castro para naman maliwanagan siya. Ang daling magsabi na mahinahon lang tayo. Kung in the first place, naging mahinahon din ang gobyernong ito, yung treatment nila kay PRRD. Pero mo, ang napakapagod na biyahe. Galing ka ng Hong Kong, mag-80 years old na. Hindi man lang nila pinagpahinga ang ating presidente. Kahit man lang sana pinauwi sa Davao, magkuha ng mga gamit. Wala. Kakalad ka rin ko yan, sabi nila. So tapos sabi nila ngayon, mahinahon lang kayo. Sana intindihin nyo naman ang nararamdaman ng mga OFWs nating kababayan. At ito, it's just one way of expressing their sentiments. Sabi ng isang presidential advisor, mag-isip-isip daw ang mga OFWs. Kung sinong nag-advise sa kanila, baka daw tanggalin ng Kongreso ang mga tax privileges ng mga OFWs. Anong tingin nila sa mga OFWs? Hindi nag-iisip na kailangan ba nila na may political personalities na mag-advise. Ganon kasi ang tono ni Secretary Enrique na para bang nasulsulan lang mga OFWs na walang sariling desisyon, walang sariling damdamin, walang sariling pag-iisip kung anong dapat gawin, kailangan pa na may magsulsul. That's adding insult to injury. Sabi,
yung may sinusunod na batas. Oh, very clear ang batas. ICC Rules, Article 59. Dapat madala si PRRD sa isang competent judicial authority. Ginawa ba nila yon? Wala. Tapos, sinusunod ang batas. Sinong maniniwala sa inyo ngayon yan? Oh, magugutom pamilya. Ano, concern kayo sa pamilya ng OFWs? O concern kayo sa mangyayari sa bansa? Kasi, yung isang linggo daw, estimate lang ito isang linggo na hindi magpapadala ng OFWs. It will cost 100 millions of dollars ang kantidad nun. Kasi sa isang taon, maabot 38 billion US dollars ang remittance ng OFW last year. That's more than 2 trillion pesos. Ganyan. Kaya may nabasa akong post ng kaibigan kong bishop. Mayroon ng katapat ang Congress, yung power of the purse ng Congress. OFW lang pala ang katapat. Kaya natataranta ang Malacanang itong planong ito na nung una, may babala. Nagbabala ang palasyo. Mamaya binago nila. Nananawagan ang palasyo. Mamaya binago na naman. Umaapila ang palasyo. Na umaapila maging mahinahon lang kayo. Sabi pa ng Yusek Castro na hindi daw siya naniniwala na tutuhanin ng mga OFWs yung banta. Yes, hindi lahat. Kasi we have millions of OFWs na worldwide. So, meron at meron magpapadala niya. Kaya lang, yung mga nakakita sa katotohanan, I believe mas marami ang hindi magpapadala. 1 week lang yung panawagan kaya lang ang dami ko nang nababasang mga comments. Kulang ang 1 week. Yung 1 month ako na hindi magpapadala. Sanay ang pamilya ko kumain ng saging, ng kamote, ng ginamos. Kaya nilang magtiis. So, salamat sa Maisog Croatia sa inyong sinimulan at ngayon, naging worldwide movement na ito, pati si Maharlika nananawagan at ang dami nang nagko-commit na hindi magpapadala. Karapatan nyo yan, mga OFWs. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel at nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang ating sweldo sa channel na ito is namimigay tayo ng yero at pako sa Talandig na tribo para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na pod ni si tatay ang natagaan na mo og yero. Lansang Paco Plencent ug una ni siya ang iyang balay. Yan kadto pamalangat dia ang tayan kada naka. Ug mo na ni ang balay ni tatay nga natagaan na mo gero ug mo na ni ang kadako sa bulsot sa ilang balay. Nga yero. Dugay naman gud nga ilang balay og gibutangan lang gani nila sa ilalim og trapal. Yang kadako sa bulsot. Oo, gawalan na naman ante. Oo, nagakaulan no naman gyud dagom na kaayo. Una ni ang ilang salog nga bahin ang ilang dingding nga kawayan. Ante unsay imong ikasulti nga naabot nang inyong hero, makaatop na mo gid karon. Napasalamat mi sa Ginoo kay nakabangan mi aning mga atop nga dapat sa amo nga gika pang kasi sa kuan pagiya ani nga sin na hinaut unta ang Ginoo na may magabalos kanila. Panalangin na sila nga maayo sa lawas kay
ng Ginoo kami ang naa din ni matabangan jud mi kay makalisod na jud mi. Oo. Lagi. Salamat sa video nga gatan-aw sa YouTube. Oo. Sa video sa YouTube. Video sa YouTube. Oo. So nagpasalamat ka sa Ginoo sa nagtanaw sa video nga natabangan na mugsin. Natabangan na mi ugsin. Oo, dili na mo maulanan. Oo, kay makaatop naman mo karon so mawala naman ni karon ang inyong atop nga dako kaayo og bangag. Oo. Salamat din sa Ginoo. Oo, salamat kayo ante. Muna ni mag-atop sila karon. Muna ni ang ilang balay nga gatuluan. Sige ante, salamat.